Pamagat, ang himig ng bayanihan, ang lihim na lakas ng Pilipinas, na ibinunyag ng isang Danish na mamamahayag, nangunguna sa World Happiness Index, isa sa mga pinakamagandang bansa na tirhan sa buong mundo. Paano kung ang paraisong ito sa Hilagang Europa, na kinaiinggitan ng lahat, ay isa palang malaking kasinungalingan? Sa isang live broadcast ng pambansang himpilan ng Denmark, isang salita mula sa isang beteranang mamamahayag na may 30 taong karanasan ang nagpatigil sa buong bansa. Ang ina kong pinakamamahal ay pinabayaan hanggang mamatay ng bansang ito na sinasabing pinakamahusay sa mundo. Ang tunay na mauunlad na bansa ay wala rito. Ang kanyang ikinuwento habang lumuluha ay ang malupit na katotohanan ng isang welfare state at ang malahimalang tanawin na kanyang nasaksihan sa Pilipinas. Isang lugar na kanyang narating sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Bakit niya itinakwil ang sariling bayan at tinawag ang Pilipinas na huling hantungan na dapat tahakin ng sangkatauhan? Ang katotohanang gumulat sa buong Europa. Ngayon, lahat ng ito ay mabubunyag. Ang Pilipinas, ang bansang humigit sa Denmark, ang numero 1 bansa na pinakamagandang tirhan. Ang nakagugulat na katotohanan tungkol sa mga Pilipino na ibinunyag ng isang mamamahayag sa pambansang himpilan ng Denmark. Nagulo ang buong mundo sa testimonya ng isang babae. Ang Copenhagen sa Denmark, ang sentro ng transportasyon na nag-uugnay sa Hilagang Europa. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamagandang tirhan sa mundo, na may mataas na marka sa kaligtasan, edukasyon, at infrastruktura. Ngunit sa likod ng karangalan ng bansang ito, may isang babaeng nagtataglay ng isang malungkot na kwento. Namatay ang kanyang ina matapos mapabayaan ng higit sa 8 oras sa isang ospital. At doon niya nasaksihan ang tinatawag na realidad ng isang bansang may mataas na antas. Matapos nito, kinuwestiyon niya ang lahat sa kanyang bansa, tinalikuran ang lahat, at nagpa siyang bisitahin ang Pilipinas, na nabalitaan niyang magandang tirhan. Ngunit, nagulat siya sa kanyang nakita sa Pilipinas, na malayong malayo sa kanyang inaasahan, at ibinunyag niya ang katotohanan sa pambansang himpilan ng Denmark. Ang Denmark ay hindi isang bansang magandang tirhan. May ibang bansa na numero 1 na itinago ng media. Sinasabing labis na nagulat ang mga mamamayan ng Denmark sa nilalaman nito. Ano nga ba ang naranasan ng babaeng iyon sa Pilipinas? At ano ang kanyang ibinunyag? Ngayon, ilalahad natin ang kanyang kwento. Magandang araw. Ako, si Marian Jensen. Ako ay 60 taong gulang na ngayon. At nagtrabaho ako bilang isang mamamahayag sa pambansang himpilan ng Denmark sa loob ng 30 taon. Habang tumatanda ako, mas nakikita ko ang tunay na lakas ng isang bansa, lalo na sa mga panahon ng krisis. Gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko. Noong isang taglagas, ilang taon na ang nakalipas. Iyon ay isang ordinaryong umaga. Nagreklamo ang aking ina ng paninikip ng dibdib. Agad akong tumawag ng ambulansya. Dinala siya sa Copenhagen Central Hospital, ang pinakamalaking pangkalahatang ospital sa aming bansa. Huwag po kayong mag-alala. Darating po agad ang doktor, sabi ng isang nurse. Ngunit lumipas ang 1 oras, 2 oras, at wala pa ring dumarating. Ang pasilyo ng emergency room ay puno ng mga pasyente, at ang mga medical staff ay abalang-abala. Paulit-ulit akong nagtanong. Kailan po ba masusuri ang nanay ko? Sandali lang po. Marami pong pasyenteng kritikal ngayon. 3 oras. Lalong namumutla ang aking ina. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tumakbo ako sa nurse station. Tawagin ninyo ang doktor ngayon din. Nanganganib ang buhay ng nanay ko. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Sinusuri po namin sila ayon sa pagkakasunod-sunod. Kaya maghintay pa po kayo ng kaunti. Sagot ng isang malamig na boses. Lumipas ang 4, 5, 6 na oras. Halos hindi na makasagot ang aking ina. 7 oras. Pumunta ako sa opisina ng ospital para magreklamo. Tama ba ito? Ang isang pasyente ay nag-aagaw buhay.
pero hahayaan ninyo siya ng 8 oras. Ganito ba ang sistema ng kalusugan sa Denmark? Paumanhin po. Ngunit kulang po kami sa tauhan at wala kaming magagawa. Wala kaming magagawa, iyon ang sagot mula sa Denmark. Ang bansang sinasabing pinakamagandang tirhan sa mundo, ang may pinakamahusay na welfare state, 8 oras at 40 minuto. Nang sa wakas ay dumating ang doktor, wala nang malay ang aking ina. Paumanhin. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi na pumasok sa aking pandinig ang mga salita ng doktor. Ganoon na lamang pumanaw ang aking ina. Hindi sa isang kama sa emergency room, kundi sa isang pasilyo kung saan siya pinabayaan ng higit sa 8 oras. Sa burol, tulala akong nakaupo. Labis akong nahihiya sa sarili ko na sa loob ng 20 taon ay ipinagmalaki ang Denmark sa telebisyon. Ang Denmark ang pinakaligtas na bansa sa mundo. Ang ating sistema ng kalusugan ay nasa pinakamataas na antas. Ang modelo ng welfare sa Hilagang Europa ay dapat tularan ng buong mundo. Ang mga salitang binitawan ko sa harap ng kamera ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Pagkatapos ng libing, nagsumite ako ng aking pagbibitiw sa himpilan ng telebisyon. Naiintindihan namin ang iyong kalungkutan, pero hindi ba't ito'y isang sukdulang desisyon? Dahil hindi ko na kayang magsinungaling pa. Nagtaka sila sa aking sagot. Anong kasinungalingan? Lahat ng sinasabi natin sa mga mamamayan, araw-araw, ang mga salitang iyon na ang Denmark, ang pinakamahusay. Isang katahimikan ang bumalot. Walang sino man ang nakasagot sa akin. Dahil alam din nila, alam nilang bumabagsak na ang ating sistema. Ngunit walang sino man ang nangahas na sabihin ito. Pag-uwi ko, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang malinis na mga kalsada ng Copenhagen, ang mga taong may disiplina, ang mga eleganteng gusali. Sa panlabas, perpekto ito. Ngunit sa loob nito, may isang taong pinabayaan ng 8 oras hanggang mamatay. Noong gabing iyon, nagpasya ako. Kailangan kong hanapin ang katotohanan. Gusto kong makita kung paano talaga namumuhay ang mga tao, hindi ang mga numerong ipinapakita sa balita, lalo na kung ano ang kanilang ipinapakita sa mga sandali ng krisis. Matapos ang desisyong iyon, sinimulan kong bisitahin ang mga lugar ng kalamidad sa iba't ibang bahagi ng Europa. Marami akong oras. Matapos kong umalis sa himpilan ng telebisyon, kailangan kong kumilos para makalimutan ang pighati sa pagkawala ng aking ina. Ilang buwan ang lumipas, narinig ko ang balita tungkol sa isang malaking baha sa timog ng Pransya. Agad akong nagtungo roon. Isang maliit na nayon, 1 oras ang layo mula sa Nice. Ang tanawing nakita ko pagdating ko ay nakagigimbal. Mga kalsadang lubog sa tubig, mga sasakyang tinatangay ng agos, at mga taong nagkakagulo. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang reaksyon ng mga tao. Kasalanan ito ng alkalde. Hindi niya inayos ang sistema ng paagusan. Hindi nagbigay ng sapat na babala ang gobyerno. Wala kaming alam. Abala ang mga tao. Sa pagsisisihan, maging ang mga bumberong nagsasagawa ng rescue operations ay sinisigawan. Bakit ngayon lang kayo dumating? Alam niyo ba kung gaano kalaki ang binabayaran naming buwis? Isang matandang lalaki ang nakakulong sa ikalawang palapag ng bintana at kumakaway. Inabot ng 3 oras bago dumating ang rescue team. Sa loob ng panahong iyon, walang sino man ang tumulong sa matanda. Lahat ay abala sa pagprotekta sa kanilang sariling bahay at ari-arian. Naisip ko habang pinapanood ang tanawin. Ito ang realidad ng Europa. Ganito pala tayo kadaling bumagsak sa harap ng krisis. Nang pumunta ako sa isang gymnasium ng paaralan na nagsisilbing pansamantalang evacuation center, mas nakakadismayang tanawin ang aking nakita. Kakaunti ang supply at nag-aagawan ang mga tao para mauna. Ako ang nauna rito. Umalis ka dyan. Hindi ba't dapat unahin ang mga matatanda? Anong pakialam ko sa edad? Nagmamadali rin ako. Nasaan ang mga opisyal ng gobyerno?
Nakaupo sila sa kanilang mga opisina at nag-aayos lamang ng mga papeles. Kami ay namamahala lamang sa mga administratibong proseso. Ang direktang tulong ay responsibilidad ng mga pribadong volunteer groups. Isang malamig na sagot. Nagpasa-pasa sila ng responsibilidad. At ang mga taong tunay na nangangailangan ng tulong ay napabayaan. Pagkalipas ng ilang araw, lumipat ako sa Belgium. Nakaranas din sila ng katulad na pinsala mula sa baha. Narinig ko ang balita na isang nursing home sa labas ng Brussels ang nalubog sa tubig. 20 matatanda ang natrap. Inabot ng 6 na oras bago dumating ang rescue team. Saan ang mga staff ng nursing home sa panahong iyon? Karamihan ay umuwi na. May mga pamilya rin kami. Hindi na kami maaaring manatili rito. Ang salitang iniwan ng isang staff. Sa huli, 3 matatanda ang namatay dahil sa hypothermia. Mga taong maaari sanang nailigtas kung may isang taong nanatili lamang sa tabi nila. Naiyak ako habang pinapanood ang eksenang iyon. Naalala ko ang aking ina. Ang araw na iyon na pinabayaan siya ng 8 oras. Bakit ganito ang Europa? Bakit tayo ganito kawalang kaya sa harap ng krisis? Pagdating ko sa Alemanya, pareho rin ang sitwasyon. Umabaw ang ilog Rhine, maraming lungsod ang nalubog sa tubig, at ang mga tao ay takot na takot. Sa harap ng isang supermarket, nag-aaway ang mga tao para maunang makakuha ng supply. Akin to! Bitawan mo! Ako ang unang nakahawak nito. Kinailangan pang mamagitan ng pulisya. Paano naman ang media? Abala sila sa paghahanap ng mga madamdaming eksena. Mga gusaling gumuho, mga taong umiiyak, mga kalsadang magulo. Paulit-ulit nilang ipinakita ang mga eksenang iyon na nagpapalala sa takot. Sinisi nila ang gobyerno sa kalamidad na dulot ng kawalan ng kakayahan, ngunit hindi sila nag-alok ng solusyon. 2 buwan akong naglakbay sa iba't ibang bahagi ng Europa. At napagtanto ko, ang sistemang ipinagmamalaki namin sa Europa ay panlabas lamang. Mukhang maayos sa panahon ng kapayapaan, ngunit walang magawa kapag dumating ang krisis. Sinisisi ng mga tao ang isa't isa, umiiwas sa responsibilidad ang mga opisyal, at takot lamang ang ikinakalat ng media. Ang mga pinakamahina, ang mga matatanda, ay huling sinasagip, o kung minsan, ay nakakalimutan. Pagbalik ko sa Copenhagen, nakaramdam ako ng matinding kawalan ng pag-asa. Kung gayon, nasaan ang sagot? Saan ba talaga mayroong ligtas na bansa? Isang araw, aksidente kong nakita ang isang artikulo sa internet. Sistema ng pagtugon sa kalamidad ng Pilipinas. Pinakamataas sa buong mundo. Nangunot ang noo ko habang binabasa ang artikulo. Pilipinas? Ang bansang iyon, sa Timog Silangang Asya, sa totoo lang, hindi ako makapaniwala. Mayroon kasi akong stereotype na ang mga bansa sa Asya ay maganda lamang sa panlabas, ngunit magulo sa loob. Ngunit habang nagpapatuloy ako sa pagsasaliksik, sunod-sunod na lumabas ang mga katulad na artikulo. Pagtugon ng Pilipinas sa mga bagyo. Naging modelo sa buong mundo. Disiplina ng mga mamamayan sa oras ng kalamidad. Kinahanga ng mundo. Totoo kaya ito? O isa lang itong imaheng nilikha ng media? Gusto kong personal na makita. Kaya, ilang buwan ang lumipas. Kumuha ako ng tiket sa eroplano papuntang Maynila. Mas malaki ang aking pagdududa kaysa sa aking inaasahan. Malamang, uuwi akong bigo. Ngunit kailangan ko pa ring makita. Ito mismo. Tag-ulan nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Paglabas ko ng airport, naisip ko, magiging iba kaya rito kumpara sa Europa? O nagtatago rin sila ng parehong kaguluhan hanggang sa sandaling iyon na ang aking masasaksihan ay lubos na yayanig sa aking pananaw sa mundo. Sa loob ng bus papuntang lungsod, tinitingnan ko ang labas ng bintana. Maayos na mga kalsada, mga sasakyang tumatakbo ng may disiplina. Hindi naman masama sa panlabas. Ngunit maganda rin ang panlabas ng Europa. Pagkatapos kong ilagay ang aking mga gamit sa hotel, agad akong lumabas. Malapit ako sa Bonifacio Global City.
Mga kalsadang puno ng mga kabataan, maningning na mga billboard, masiglang musika. Pumasok ako sa isang coffee shop. Nag-order ako ng isang tasa ng kape at umupo. Inilabas ko ang aking laptop para ayusin ang aking schedule. Bigla akong naiihi. Iniwan ko ang aking pitaka at handbag sa ibabaw ng mesa at nagtungo sa banyo. Isang bagay na hinding-hindi ko magagawa sa Europa. Siguradong may kukuha nito habang wala ako. Ngunit naalala ko ang isang artikulo na nagsasabing hindi iyon nangyayari sa Pilipinas. Subukan ko kaya. Paglabas ko mula sa banyo at pagbalik sa aking upuan, lahat ay naroon pa rin. Ang pitaka, ang handbag, at maging ang smartphone na nakapatong sa mesa. Ang isang Pilipinang babae sa kabilang mesa ay ganoon din ang ginagawa. Iniwan niya ang kanyang bag na nakasabit sa upuan habang nag-o-order sa counter. Walang sino man ang pumansin. Kakaiba. Talaga bang normal ito rito? Sa loob ng ilang araw, naglakad-lakad ako. Makati, Quiapo, Bonifacio High Street. Nilakbay ko ang mga pangunahing lugar sa Metro Manila. Isang gabi, pumasok ako sa isang convenience store. Matapos pumili ng mga item at magbabayad na sana, naiwan ko ang aking credit card sa ibabaw ng terminal at umalis. Nalaman ko lang nang makabalik ako sa hotel. Ay! Ang card ko! Kinaumagahan. Dali-dali akong bumalik sa convenience store na iyon. Paumanhin po. Naiwan ko po ang aking card dito kahapon. Ah, opo. Narito po. Sabi ng tindera na may ngiti at ibinigay ang aking card. Buong gabi itong naroon. Walang kumuha. Tanong ko. Umiling ang tindera. Hindi po. Sa inyo po yan. Kaya hinayaan lang po nila. Tila ba ito ang pinakanormal na bagay sa mundo? Natulala ako sa sandaling iyon. Normal ba ito? O sadyang napakasuwerte ko lang? Ilang araw ang lumipas. Mas nakakagulat na karanasan ang nangyari sa akin. Malapit sa isang istasyon ng MRT. Mahigit hating gabi na. Isang oras na hinding-hindi ako maglalakad mag-isa sa Europa. Ngunit sa platform, may isang matandang babae. Mahigit 70 taong gulang na siya. May hawak siyang kamera at tinitingnan ang isang mapa. Nagulat ako at nilapitan siya. Lola, hindi po ba delikado na mag-isa kayo sa ganitong oras? Tanong ko gamit ang isang translation app. Ngumiti ang matanda at sumagot. Okay lang iha, ligtas naman dito. Pagkasabi niyon, sumakay siya sa tren na tila walang inaalala. Tulala kong pinanood ang kanyang likod. Posible ba talaga ito? Sa Copenhagen, hindi mo maiisip na isang 70 anyos na matanda ang sasakay ng subway mag-isa ng hating gabi. Dahil delikado. Ngunit dito, normal lang iyon, kinabukasan. Habang naglalakad sa isang abalang kalye, nakakita ako ng isang dayuhang turista. Malinaw na nahulog niya ang kanyang pitaka, ngunit hindi niya napansin at nagpatuloy sa paglalakad. Inisip ko, may pupulot na niyan. Ngunit sa aking pagkagulat, isang Pilipinong lalaki na dumaraan ang pumulot ng pitaka, tumakbo, at isinauli ito. Sir, your wallet! Nagulat ang dayuhan at nagpasalamat. Habang ang Pilipino ay ngumiti lamang, kumaway, at umalis. Naisip ko habang pinapanood ang eksena. Isang pambihirang pagkakataon lang siguro to. Nagkataon lang na sunod-sunod ang swerte ko. Ngunit paulit-ulit na nangyari ang mga ganitong bagay. Ang laptop na naiwan sa coffee shop ay naroon pa rin. Ang payong na naiwan sa bus ay itinabi ng driver. Ang cellphone na nahulog sa kalsada ay may maghahabol sa iyo para isauli. May kakaiba rito. Hindi ito simpleng suwerte. Lumipas ang isang buwan. Unti-unti kong naramdaman na gumuho ang aking mga stereotype tungkol sa bansang Pilipinas. Hindi ito pakitang tao. Tila iba talaga ang kamalayan ng mga tao. Ngunit mayroon pa ring tanong sa aking isipan. Sa panahon ng kapayapaan, lahat ay maaaring maging mabait. Ang problema ay kapag dumating ang krisis. Magiging ganito pa rin kaya sila? Inaasahan kong makikita ko rin sa Pilipinas ang kaguluhan at kasamaang nakita ko sa Europa. Dahil sa huli,
Pare-pareho lang ang mga tao. Ito ang aking ikalawang buwan sa Maynila. Mula umaga, hindi maganda ang panahon. Patuloy na nagbababala ang balita. Inaasahan ng isang super typhoon. Manatili sa loob ng bahay. Tumingin ako sa labas mula sa bintana ng aking hotel. Madilim na ulap ang bumabalot sa kalangitan ng Maynila. Naalala ko ang mga baha sa Europa. Bandang 10:00 ng umaga, nagsimulang umulan. Sa simula, ordinaryong ulan lang. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalong lumalakas. Dumating ang isang emergency alert sa aking cellphone. Signal number 4 itinaas sa Metro Manila. Paghahanda sa paglikas sa mga mabababang lugar. Tumingin ako sa labas at nagsisimula ng tumaas ang tubig sa kalsada. Nagsimula na. Kinuha ko ang aking kamera at lumabas. Gusto kong personal na makita ang sitwasyon ng kalamidad. Gusto kong kumpirmahin kung anong mukha ang ipapakita ng Pilipinas sa harap ng krisis. Pagbaba ko sa lobby ng hotel, abala ang mga empleyado. Ngunit sa aking pagkagulat, hindi sila nagpapanik. Kalmado ngunit mabilis silang kumikilos. Ma'am, delikado pong lumabas. Magalang na sabi ng isang empleyado. Okay lang, nagsasagawa ako ng pag-aaral tungkol sa mga kalamidad. Kasinungalingan, ngunit mukhang naintindihan ng empleyado at binigyan ako ng payong. Kung ganoon po, mag-iingat po kayo, malalim na po ang baha sa may istasyon. Paglabas ko, malakas ang hampas ng ulan sa aking mukha. Halos walang silbi ang payong. Ang kalsada ay naging parang ilog na. Lumusong ako sa tubig na hanggang tuhod. Pagkatapos ng ilang bloke, narating ko ang isang malaking intersection. At doon, nasaksihan ko ang isang eksenang nakapagpahinto sa aking paghinga. Isang bus ang nakatayo na kalahating lubog sa tubig. Natrap ang mga pasahero sa loob. Ito na, ang kaguluhang nakita ko sa Europa. Itinutok ko ang aking kamera. Naghanda akong kunan ang mga taong nagpapanik, sumisigaw, at nagtutulakan para makalabas. Ngunit, ang aking nakita ay lubos na naiiba. Ang mga pasahero sa loob ng bus ay kumikilos ng may kahangahangang kaayusan. Isang binatang lalaki ang nangunguna. Ginagabayan ang mga matatanda papunta sa likuran ng bus. Lola, dito po kayo. Mas ligtas po dito. Unahin niyo na ang mga bata. Ako na ang huli, sabi ng isang ginang. Hindi ako makapaniwala. Bakit walang sumisigaw? Bakit hindi sila nagtutulakan? Sa labas ng bus, mas nakakagulat pa ang nangyayari. May ilang sasakyang lubog, ngunit tinutulungan ng mga driver ang isa't isa. Hindi mabuksan ang pinto ng isang kotse dahil sa water pressure, kaya ang driver ng katabing sasakyan ay lumabas mula sa kanyang kotse, kinuha ang isang martilyo at ibinigay ito. Sir, basagin niyo po ang bintana! Isinugal niya ang sarili sa malakas na agos para lamang maibigay ito. Natigilan ako habang pinapanood ang eksena. Normal ba ito? Sa Europa, uunahin nila ang kanilang sariling kaligtasan. Ang isugal ang buhay para sa isang estranghero ay hindi maiisip. Noon, may tumapik sa aking balikat. Paglingon ko, isang batang babae na mukhang tindera sa convenience store. Dayuhan po kayo, no? Baka pumabasa kayo. Eto po, pangtakip, sabi niya sabay abot ng isang malaking plastic sheet at ngumiti. Tulala kong tinanggap ang plastic. Sa gitna ng sitwasyong ito, iniisip pa niya ang isang dayuhan. Hindi ako makapagsalita ng salamat. At habang nakatayo lang ako roon, muli siyang ngumiti at tumakbo pabalik sa convenience store. Malamang, binabaha na rin ang kanyang tindahan. Nakatayo lang ako roon at tumingin sa paligid. Patay ang mga traffic lights sa intersection, ngunit nagbibigayan ang mga sasakyan. Walang busina, walang sigawan. Isang mamamayan ang nakatayo sa gitna ng kalsada. Nagmamando ng trapiko gamit ang kamay. At sinusunod siya ng mga driver. Ano ito? Kalamidad ba talaga ito? Kung sa Pransya ito, matagal nang nagkagulo. Magsisigawan ang mga tao para mauna. At mabibingi ka sa busina at sigawan. Ang mga opisyal ay nakaupo sa opisina,
At sasabihing, hindi namin yan sakop. Ngunit dito, iba. Lubos na naiiba. Noon ko napagtanto. Ang kanilang ipinapakita sa panahon ng kapayapaan ay hindi kasinungalingan. Ganoon din sila sa panahon ng krisis. O baka sa panahon ng krisis talaga lumalabas ang kanilang tunay na pagkatao. Lalong lumakas ang ulan, ngunit ang kahinahunan ng mga tao ay hindi natinag. Itinutok ko ang aking kamera at sinimulang kunan ang lahat ng sandali. Ang mga pasaherong maayos na lumilikas mula sa bus. Ang mga driver na nagtutulungan. Ang mamamayang nagmamando ng trapiko. Ang tinderang nag-aalala sa isang dayuhan. Sa bawat pagpindot ko ng shutter, bumibilis ang tibok ng puso ko. Kailangan malaman ito ng mundo. Kailangan malaman ng mga tao na may ganitong bansa. Noon, napansin ko ang isang malaking electronic billboard na nagpapakita ng balita. Naguulat sila ng sitwasyon sa real time. Ngunit hindi tulad ng media sa Europa. Hindi sila nagkakalat ng takot. Kasalukuyang tumataas ang tubig sa ilang bahagi ng Quezon City. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling kalmado at lumikas. Ang mga kalapit na paaralan at covered court ay nagsisilbing pansamantalang evacuation centers. Kung kailangan ng agarang tulong, tumawag sa 911. Kalmado at tumpak na impormasyon lamang ang kanilang ibinibigay. Sa sandaling iyon, nakumbinsi ako. Iba ang Pilipinas. Isang bansang sa kaibuturan ay naiiba at nagpasya akong mas lumalim pa para makita ang tunay nilang pagkatao. Habang lumulusong sa baha, napadpad ako sa isang eskinita sa isang residential area. Hanggang hita ko na ang tubig. Dahil makitid ang eskinita, mas malakas ang agos. Noon, nakarinig ako ng ingay mula sa isang gusali. Tiningnan ko at ito pala ay isang barangay hall. Sa pasukan, isang lalaki ang nagtatanggal ng kanyang sapatos na pantrabaho. Anong ginagawa niya? Dahil sa kuryusidad, lumapit ako. Hinubad din ng lalaki ang kanyang medyas at walang sapin sa paang lumusong sa tubig. Hindi siya matinong mag-isip. Sa ganitong sitwasyon, isang kilos na hindi mo maiisip sa Europa. Isang opisyal ng gobyerno na walang sapin sa paang lulusong sa baha sa gitna ng kalamidad. Pumasok siya sa gusali at ilang sandali pa, lumabas na may buhat-buhat na isang matandang lalaki. Mahigit 60 taong gulang na ang lolo. Ang kanyang imahe, habang lumulusong sa malakas na agos, para dalhin ang matanda sa isang ligtas na lugar. Pinigilan ko ang aking paghinga habang pinapanood ang eksena. Pagkababa niya sa lolo, muli siyang tumakbo, papasok sa gusali. Hindi ko na napigilan at sumunod ako sa loob. Hanggang tuhod na ang tubig sa loob ng gusali. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang tanawin sa loob. Ilang mga staff ang abalang kumikilos. Sa isang panig, inililipat nila ang mahahalagang dokumento sa mas mataas na lugar. Sa kabilang panig, inilalagay nila ang mga computer sa ibabaw ng mga mesa. Habang ginagawa iyon, sumasagot din sila ng mga tawag sa telepono. Aling Susan, nasa bahay po ba kayo ngayon? Gaano na po kataas ang tubig? Boses ng isang babaeng staff. Huwag po kayong aalis dyan. Umakyat po kayo sa ikalawang palapag. Papunta na po ako dyan. Pagkatapos ng tawag, isinulat niya ang address sa isang papel at ibinigay sa isang kasamahan. At agad siyang sumagot ng isa pang tawag. Natulala ako sa kanilang ginagawa. Ano ang ginagawa ng mga taong ito ngayon? Ang lalaking walang sapin sa paa ay muling lumabas na may buhat-buhat na isang matanda. Ngayon naman, isang lola na naka-wheelchair. Hindi na magamit ang wheelchair sa baha. Okay lang po ba kayo, Nay? Bubuhutin ko po kayo. Ang kanyang slacks ay basang-basa na at sira na. Ngunit wala siyang pakialam. Nilapitan ko siya at nagtanong, "Miyembro po ba kayo ng rescue team?" Umiling siya. "Hindi po. Staff po ako ng barangay hall na ito." "Bakit ginagawa ito ng isang kawani ng gobyerno?" Pinutol niya ang aking sasabihin at sumagot, "Trabaho ko pong protektahan ang mga residente." Tila ba iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo? Muli siyang tumakbo papasok sa gusali. Tulala akong nakatayo roon. Naalala ko ang araw
na pinabayaan ang aking ina ng 8 oras sa Copenhagen. Wala po kaming magagawa. Kulang po kami sa tauhan. Hindi po namin yan sakop. Iyon ang mga sinabi ng mga staff doon. Ngunit dito, iba. Walang nagsabing, wala kaming magagawa. Walang nagsabing hindi namin yan sakop. Tahimik nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Hindi. Kumikilos sila ng higit pa sa kanilang tungkulin. Isang staff ang lumapit sa akin. Ma'am, delikado po rito. Ihahatid po namin kayo sa pinakamalapit na evacuation center. Okay lang. Isa akong researcher. Gusto kong obserbahan ang sitwasyon. Medyo nag-isip siya sa sinabi ko at nagsalita. Kung ganoon po, bakit hindi ninyo subukang pumunta sa situation room ng City Hall? Makikita ninyo roon ang kabuuang sitwasyon. Posible ba iyon? Sumabay na po kayo sa amin sa sasakyan. Magiliw niya akong ginabayan papunta sa sasakyan ng munisipyo. Sa loob ng sasakyan, tinanong ko siya. Sino po? Yung lalaking tumatakbo ng walang sapin sa paa kanina. Ang aming barangay captain po. Ang kapitan mismo ang nagsasagawa ng rescue? Opo. Natural lang po iyon. Sa panahon ng krisis, dapat ang pinuno ang nangunguna. Ang kanyang tono, na nagsasabing natural lang iyon. Nawalan ako ng imik. Sa Europa, ang mga manager ay nakaupo lang sa opisina at nagbibigay ng utos. Ang personal na sumabak sa panganib ay hindi maiisip. Pagdating ko sa City Hall, mas malaki pa ang aking pagkagulat. Pagbukas ko ng pinto ng situation room, napigil ko ang aking paghinga. Ilang dosenang staff ang abalang kumikilos sa harap ng isang malaking screen, ngunit walang kaguluhan. Sa halip, kumikilos sila na parang isang perpektong makina. Sa isang pader, nakalatag ang isang mapa ng buong Metro Manila. Naka-highlight ng pula ang mga lugar na may mataas na baha sa real time. Baha sa Araneta Avenue, kailangan ng rescue team. Emergency sa isang home for the aged sa Marikina, ipinadala na ang Team Bravo. 5 sasakyan na trap sa isang basement parking sa BGC. Kinukumpirma ng drone. Walang tigil ang mga boses ng mga staff. Sa kabilang panig, minamaneho nila ang mga social media channels. Mga kababayan, kasalukuyang may pagbaha sa Araneta Avenue. Sarado ang MRT. Mangyaring gumamit ng alternatibong ruta. Ang mga kalapit na paaralan at covered court ay bukas bilang evacuation centers. May mainit na pagkain at kumot na nakahanda. Ang impormasyon ay ina-update sa real time. Humanga ako sa aking nakita. Ibang-iba ito sa mga situation room na nakita ko sa Europa, sa baha sa Pransya. Abala ang mga staff sa pagpapasa ng responsibilidad. Hindi yan sakop ng aming departamento. Kailangan nating maghintay ng utos mula sa itaas. Iyon lang ang maririnig mo. Ngunit dito, iba, walang umiiwas sa responsibilidad. Lahat ay ginagawa ang kanilang makakaya. Sa kani-kanilang pwesto, lumapit sa akin ang pinuno ng situation room. Nabalitaan kong galing ka pa sa ibang bansa. Sana makatulong sa inyo ang aming sistema. Talagang kahanga-hanga. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kasistematikong pagtugon. Ngumiti siya nang may pagpapakumbaba. Mahalaga ang sistema, ngunit sa huli, kung hindi kikilos ang puso ng mga tao. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Ang puso ng mga tao. Tama siya. Sa Europa, mayroon din kaming sistema. May mga manual, organisasyon, at budget. Ngunit wala ang puso ng mga taong magpapatakbo nito. Walang pananagutan, dedikasyon, o pagkakaisa. Ang iniisip lang ay gawin ang sariling trabaho. Ngunit iba ang Pilipinas. Sa likod ng sistema, mayroong mga tao, ang barangay captain na tumatakbo ng walang sapin sa paa, ang mga staff na buong gabing sumasagot ng telepono, ang mamamayang kusang loob na nagmamando ng trapiko. Ang kanilang mga puso ang nagpapatakbo sa sistema. Isang bagong abiso ang lumitaw sa screen. Emergency sa isang home for the aged sa Pasig. Agad na tumugon ang responsable. Rescue Team Charlie umalis na. Medical team standby. Yes sir. Copy. Nagtanong ako.
Maari ba akong sumama roon? Medyo nag-isip ang pinuno at tumango. Sige, pero sasamahan ka ng isang staff. Sumakay kami sa sasakyan ng munisipyo, papunta sa Home for the Aged. Mula sa loob ng sasakyan, nakita ko sa labas ang mga taong nagtutulungan sa bawat sulok ng lungsod. Isang binata ang tumutulong sa isang matanda sa kanyang mga dala. Isang ele ang nagpapayong sa isang estranghero. Isang mama ang sumasagip sa isang pusang nalulunod. Ang maliliit na kabutihan ay bumabalot sa buong lungsod. Ito ang totoo. Ito talaga ang bayanihan. Pagdating namin sa Home for the Aged, marami ng tao ang nagtipon. Sa aking pagkagulat, karamihan sa kanila ay mga voluntaryo, mga kabataang mukhang estudyante, mga residente sa lugar, at maging mga empleyadong nakauniporme pa. Sino ang tumawag sa kanila? Tanong ko sa staff na kasama ko. Walang tumawag sa kanila. Narinig lang nila sa balita at kusa silang pumunta. Kusa! Opo, karaniwan po yan sa Pilipinas. Karaniwan? Karaniwan? Sa Europa, hinding-hindi ito karaniwan. Ang mga voluntaryo ay kumikilos ng may sistema. Kahit walang nag-uutos, alam nila ang kanilang gagawin. Isang binata ang nagtutulak ng wheelchair para ilikas ang isang matanda, isang babae ang namimigay ng kumot. Isang lalaki ang nagbubuhat ng mga basang gamit. Napaluha ako habang pinapanood sila. Bakit nila ito ginagawa? Bakit sila nagsasakripisyo? Para sa mga hindi nila kakilala. Isang binata ang lumapit sa akin. Dayuhan po kayo, no? Marunong po kayong mag-Ingles? Oo, marunong ako. Salamat naman. Inililikas po kasi namin ang mga matatanda. At may isang dayuhang lola. Pwede po bang kayo ang magpaliwanag sa kanya sa Ingles? Oo naman. Sumunod ako sa kanila sa loob ng gusali. Ang loob ng pasilidad ay hanggang tuhod na ang tubig. Ang mga staff at voluntaryo ay buhat-buhat o tinutulak sa wheelchair ang mga matatanda para ilikas. Ang dayuhang lola ay isang Amerikanang misyonera. Nakaupo siya sa isang sulok na may takot sa mukha. Ma'am, don't worry. We're here to help you. Ginang, wag po kayong mag-alala. Narito po kami para tulungan kayo. Lumapit ako at kinausap siya. Lumiwanag ang mukha ng lola. Oh, thank God! I was so scared. Oh, salamat sa Diyos. Takot na takot ako. Ipinaliwanag ko sa lola ang sitwasyon at pinakalma siya. Pagkatapos, binuhat ng isang batang voluntaryo ang lola at inilabas. Matapos siyang dalhin sa isang ligtas na lugar, tinanong ko ang binata. Miyembro ka ba ng rescue team o bumbero? Hindi po, estudyante lang po ako sa kolehiyo. Bakit ka narito? May nag-utos ba sa iyo? Nagtaka siya sa tanong ko. Wala pong nag-utos. Ganito po kaming mga Pilipino. Huminto siya saglit at idinagdag. Hindi lang po ako, lahat po kami. Ganito po sa bansang ito. Ganito po sa bansang ito. Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking puso. Kapag may kalamidad, ang mga Pilipino ay isang kakaibang lahi na tumutulong sa kapwa. Totoo pala ang mga salitang iyon. Hindi ito isang eksaherasyon. Mayroong isang lahi na higit pa sa nasyonalidad dito. Isang lahi ng mga taong inuuna ang kapwa sa panahon ng krisis. Buong araw akong nagtrabaho kasama nila. Mga taong hindi ko man lang alam ang pangalan. Ngunit ang kanilang dedikasyon at katapangan ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking puso. Nang papalubog na ang araw, umupo ako sa isang sulok ng basketball court ng isang paaralan na ginagamit bilang evacuation center. Pagod na pagod ang aking katawan sa maghapong pagtakbo, ngunit puno ng kakaibang kasiyahan ang aking puso. Ang lahat ng nakita ko sa loob ng 2 buwan ay nagsimulang magkaroon ng saysay sa aking isipan. Ang coffee shop kung saan ligtas ang naiwang pitaka. Ang lolang naglalakad mag-isa sa gabi. Ang barangay captain na walang sapin sa paa. Ang mga voluntaryong kusang loob na nagtipon. Ang mga mamamayang nagtutulungan. Ito ang tunay na Pilipinas. At napagtanto ko. Ang sagot na hinahanap ko ay narito pala.
Habang nagpapahinga ako sa evacuation center, isang boluntaryo ang nag-abot sa akin ng mainit na salabat at nagtanong, "Sa bansa ninyo, madalas din ba ang ganitong kalamidad?" Oo, mayroon. Ngunit ibang-iba ang paraan ng aming pagtugon. Saan po naiiba? Nag-isip ako sandali. Paano ko ito ipapaliwanag? Kami, naniniwala kami sa sistema. Inaasahan naming malulutas ng sistemang iyon ang lahat ng problema. Tumango siya. Ngunit kapag nabigo ang sistema, nawawalan ng pag-asa ang mga tao at sinisisi nila ang isa't isa. Kabaligtaran po pala rito. Kabaligtaran? Opo. Sa Pilipinas, tila ang mga tao ang unang kumikilos at ang kanilang pagkilos ang nagpapatakbo sa sistema. Tumpak na obserbasyon. Pero bakit po naging ganito? Ano po ang dahilan kung bakit natural na nagtutulungan ang mga tao? Sa tanong ko, tumingin siya sa malayo. Sa totoo lang, hindi rin po kami perpekto. Hindi perpekto? Ilang taon na ang nakalipas. Marami rin kaming problema. Nakaranas kami ng malalaking trahedya. Nagpatuloy siya. May mga namatay dahil sa landslide, may mga nawalan ng pamilya dahil sa lindol. Bumaba ang kanyang boses. Noong mga panahong iyon, nagkagulo talaga, bumagsak ang sistema. At nawalan ng pag-asa ang mga tao. Tahimik akong nakinig. Pero ang sakit na iyon ang nagpabago sa amin. Lahat kami ay nagsikap para hindi na maulit ang ganoong pangyayari. Inayos ninyo ang sistema? Kasama po iyon, pero ang mas mahalaga ay nagbago ang puso ng mga tao. Tumingin siya sa akin. Natutunan namin na sa panahon ng krisis, hindi kami dapat maghintay sa iba, kundi kami mismo ang dapat unang kumilos. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. Ang paglago sa pamamagitan ng sakit. Ang Europa, sa bawat kalamidad, inuulit ang parehong pagkakamali, sinisisi, nagpapasa ng responsibilidad, at pagkatapos ay kinakalimutan. Ngunit iba ang Pilipinas, naaalala nila ang sakit, at ginagawa itong lakas ng pagkakaisa. Sa isang sulok ng evacuation center, namimigay ng mainit na lugaw ang mga boluntaryo. Sa aking pagkagulat, karamihan sa kanila ay mga may-ari ng mga karinderya sa paligid. Nilapitan ko ang isa sa kanila at nagtanong, "Siguradong naapektuhan din ng baha ang inyong tindahan. Bakit po kayo narito?" Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa panahon pong lahat ay nahihirapan. Natural lang po na magtulungan, di ba? Natural lang. Ngunit sa aktual na sitwasyon ng krisis, gaano ba natin na isasabuhay ang mga halagang iyon? Ang kapatirang aming isinusulong ay madalas na nananatiling isang abstraktong konsepto. Sa kabilang banda, ang pagkakaisang nakikita ko sa mga Pilipino rito ay napakakongkreto at praktikal. Ipinapakita nila ito sa gawa, hindi sa salita. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting humina ang ulan, ngunit ang sigasig ng mga boluntaryo ay hindi humupa. Nagpapahinga sila ng panandalian, ngunit patuloy na inaalagaan ang mga naapektuhang residente. Nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang isa sa mga matatandang babae. Mukha siyang nasa 80s. Sabi niya, nakarating siya sa evacuation center sa tulong ng isang binata. "Lola, okay lang po ba ang bahay ninyo?" Hanggang ikalawang palapag ang tubig. "Iha, lahat ng naipon ko sa buong buhay ko, tinangay na ng baha." Ngunit kalmado ang ekspresyon ng lola. "Pero buhay ako, kaya okay lang." Itong binatang ito ang nagligtas sa akin. Tumingin ang lola sa binatang tumulong sa kanya. May luha sa kanyang mga mata. "Salamat sa Diyos at buhay pa ako ngayon." "Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin, iho." Nahihiyang kumaway ang binata. "Wala po yun, lola. Ginawa ko lang po ang tama." Nagpatuloy ang lola. "Noong panahon ng giyera, ganito rin, walang-wala kami. Pagkatapos po ng giyera, noong mga panahong iyon, abala ang lahat sa pagliligtas sa sarili. Walang panahon para alalahanin ang iba." Nanginig ang boses ng lola. Pero ngayon, ganito, nagtutulungan tayo. Malaki na ang ipinagbago ng bansang ito. Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon,
may napagtanto ako. Ang nakaraan at kasalukuyan ng Pilipinas ay nakapaloob sa mga salita ng lola, mula sa mga guho ng digmaan hanggang sa diwa ng pagkakaisa ngayon, isang kahanga-hangang pagbabago ang naranasan ng isang henerasyon. Ang pawis ng mga matatanda sa bansang ito ang humubog sa kamalayang si Biko ngayon. Hindi ito nilikha ng batas. Hindi ito ipinilit ng sistema. Ito ay resulta ng alaala ng isang henerasyong nagprotekta sa isa't isa. Noong gabing iyon, natulog ako sa evacuation center. Habang nakahiga sa isang pansamantalang kama at nakatingin sa kisame, nag-isip ako, ang lahat ng nakita ko sa loob ng 2 buwan ay nagsimulang magkaugnay. Ang tiwalang ipinakita sa panahon ng kapayapaan, ang pagkakaisang ipinakita sa panahon ng krisis, hindi ito magkahiwalay na bagay. Nagmula ito sa iisang ugat. Ang ugat na tinatawag na pakikipagkapwa. Maaga akong gumising kinaumagahan. Tuluyan ng tumila ang ulan at maaliwalas ang langit. Paglabas ko ng evacuation center, nagsimula na ang mga gawaing pagbangon. Ang mga may-ari ng tindahan ay naglilinis sa harap ng kanilang mga pwesto. Ang mga residente ay sama-samang nag-aalis ng basura. Ang mga kabataan ay tumutulong sa pag-aayos ng mga bahay ng matatanda. Mabilis na bumabangon ang lungsod. Habang pinapanood ko ang tanawin, bigla kong naisip, ganito rin kaya noong mga nakaraang taon. Naging interesado ako sa malaking trahedya na sinabi ng boluntaryo. Pagbalik ko sa hotel, nagsaliksik ako sa internet at nalaman ko ang krisis sa pandemya na naranasan ng Pilipinas. Nalaman kong naranasan din ng Pilipinas ang krisis ng virus na yumanig sa buong mundo ilang taon na ang nakalipas. Habang binabasa ko ang mga artikulo, hindi ko mapigilang mamangha. Ang paraan ng pagtugon ng Pilipinas ay naging modelo sa buong mundo. Mass testing, transparent na pag-uulat ng impormasyon, kusang loob na kooperasyon ng mga mamamayan. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay hindi ang mga numero. Ito ay ang imahe ng mga mamamayan. Mga larawan ng mga taong nakasuot ng face mask na maayos na nakapila para magpa-test. Mga banner ng mga mamamayan na nagpapasalamat sa mga health workers. Ang kanilang pagpapanatili ng distansya para sa isa't isa. Napagtanto ko habang tinitingnan ang mga larawang iyon. Sa harap man ng virus o baha, pareho ang paraan ng bansang ito. Ang paraan ng pagprotekta sa isa't isa. Ang tunay na dahilan kung bakit tinawag ng dayuhang media ang Pilipinas na isang role model sa pagtugon sa pandemya. Hindi ito ang sistema, kundi ang bawat mamamayang nakasuot ng face mask. Kahit walang pumipilit, nagsusuot sila ng mask. Kahit walang nagbabantay, nagpapanatili sila ng distansya. Kahit walang humihiling, nakikipagtulungan sila. Bakit nila ito nagawa? Simple lang ang sagot. Dahil mayroon silang tiwala. Kung poprotektahan ko ang iba, poprotektahan din ako ng iba. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga kalsada ng Maynila. Marami pa ring nakasuot ng face mask. Kahit na maluwag na ang mga regulasyon, ang mga taong iyon, nagsusuot sila ng mask, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa iba. Ang mga mamamayang sa halip na sisihin ang isa't isa sa panahon ng krisis, ay tahimik na ginagampanan ang kanilang bahagi. Iyon ang nakatagong lakas ng Pilipinas. Ilang araw ang lumipas. Bumisita ako sa isang home for the aged, isang lugar na aksidente kong nalaman. Doon, nakausap ko ang ilang matatanda. Sabi ng isang lolo, ang aming henerasyon, nagsimula kami sa wala. Pagkatapos po ng giyera, oo, walang makain, walang maisuot, walang bahay. Lumayo ang tingin ng lolo. Noong mga panahong iyon, hindi kami maprotektahan ng gobyerno. Kami ang kailangang magprotekta sa isa't isa. Kayo po sa isa't isa. Kung nagugutom ang kapitbahay, ibinabahagi namin ang aming kanin. Kung may nagkakasakit, sama-sama naming dinadala sa ospital. Ganoon kami nabuhay. Nagtutulungan. Nagpapatuloy pa rin po ba iyon hanggang ngayon? Tumango ang lolo sa tanong ko. Nakita iyon ng aming mga anak habang lumalaki sila, at nakikita rin ito ng aming mga apo.
Hindi namin ito itinuro, hindi kailangang ituro. Ipinakita lang namin kung paano kami nabubuhay. Kinilabutan ako sa mga salitang iyon. Ang kamalayang sibiko ng Pilipinas ay hindi nilikha ng batas. Hindi ito itinuro sa paaralan. Ito ay isang paraan ng kaligtasan na naipasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa, na kung hindi natin poprotektahan ang isa't isa, hindi tayo mabubuhay. Ito ay nakaukit na sa DNA ng mga tao sa bansang ito, sabi naman ng isa pang lola. Kapag nakikita ko ang mga kabataan ngayon, humahanga ako. Bakit po? Hindi sila nakaranas ng gutom tulad namin. Hindi rin sila nakaranas ng giyera. Pero ganoon din ang ginagawa nila. Ngumiti ang lola. Noong baha. Nakita mo ba ang mga kabataang buhat-buhat kaming dinadala? Kasing edad lang sila ng aming mga apo. Hindi po ba't natural lang iyon? Umiling ang lola sa sinabi ko. Hindi iyon natural, iha. Ito ay isang biyaya. Pero sa Pilipinas, tila natural lang po. Iyan ang lakas ng bansang ito, sabi ng lola. Ang ituring itong natural. Ibig sabihin, naging kultura na ito. Pag-alis ko sa Home for the Aged, nag-isip ako. Ang mga matatanda sa Pilipinas ay hindi lamang mga taong nabuhay sa nakaraan. Sila ang mga taong nagtayo ng pundasyon ng bansang ito. Ang kanilang pawis at luha ang naging daan sa dedikasyon ng mga kabataan ngayon. Isang pagkakaisa na lumalagpas sa mga henerasyon. Iyon ang tunay na lakas ng Pilipinas. Ngayon, sigurado na ako. Ang sagot na hinahanap ko ay narito. Malinaw na sa akin kung ano ang dapat kong sabihin pagbalik ko sa Denmark. Ang Pilipinas ay nagpapakita ng tunay nitong anyo sa gitna ng krisis. Hindi ito ang mga makabagong teknolohiya o maningning na mga gusali, kundi ang diwa ng pagkakaisa na malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. Pagbalik ko sa hotel, isinulat ko ang mga pangungusap na iyon sa aking kuwaderno. Oras na para umuwi. Ngunit bago umalis, mayroon akong kailangang gawin. Kailangan kong ayusin ang lahat ng aking nakita at naramdaman. At kailangan kong ipaalam ito sa mundo, kung gaano ka-espesyal ang bansang Pilipinas. Huling gabi ko na sa Maynila. Habang inaayos ang aking mga gamit, binalikan ko ang nakaraang 3 buwan. Noong una akong dumating dito, puno ng pagdududa ang aking puso. Pareho lang din siguro rito. Maganda lang sa labas pero iba sa loob. Ngunit lubos akong nagkamali. Iba ang Pilipinas sa lahat ng aking inakala. Binuksan ko ang aking laptop at inayos ang mga larawang kinuha ko, ang coffee shop, kung saan iniwan ko ang aking pitaka. Ang lolang naglalakad mag-isa sa gabi. Ang barangay captain na walang sapin sa paa. Ang mga taong nagtutulungan sa binahang kalsada. Ang mga mamamayang maayos na lumilikas. Ang mga voluntaryong kusang loob na nagtipon. Bawat larawan ay nagsasalaysay ng isang kwento. Mga eksenang hinding-hindi mo makikita sa Europa. Habang tinitingnan ko ang mga larawang iyon, nagpasya ako. Kailangan kong ipaalam ito sa mundo. Kailangan malaman ng mga tao. Kinaumagahan, papunta na ako sa NAIA. Kinausap ako ng taxi driver. Naging masaya po ba ang biyahe ninyo? Oo, marami akong nakita. Nabalitaan ko pong galing kayo sa Denmark. Kumusta po ang Pilipinas? Nag-isip ako sandali. Paano ko ito sasagutin? Binago nito ang aking buhay. Nagulat ang driver at tumingin sa akin sa rearview mirror. Ipinakita sa akin ng bansang ito na mali ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko. Mabuti po ba iyon o masama? Natatawang tanong ng driver. Napakabuti. Dahil nalaman ko ang katotohanan. Pagdating ko sa airport at habang nagpoproseso ng aking pag-alis, nalungkot akong iwanan ang Maynila. Gusto ko pa sanang manatili. Ngunit ang aking dapat gawin ay nasa Denmark, sa loob ng eroplano. Nagsulat ako sa aking kuwaderno. Ang Pilipinas ay nagpapakita ng tunay nitong anyo sa gitna ng krisis. Hindi ito ang mga makabagong teknolohiya o maningning na mga gusali, kundi ang diwa ng pagkakaisa na malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. Sa buong mundo, halos walang bansa
kung saan maaari mong iwanan ang iyong pitaka sa mesa para magbanyo. Kapag may kalamidad, ang mga Pilipino ay isang kakaibang lahi na tumutulong sa kapwa. Ang pagtugon ng Pilipinas sa kalamidad ay sinusuportahan ng puso ng mga taong unang kumikilos bago pa man ang sistema. Mayroong isang lahi na higit pa sa nasyonalidad dito. Isang lahi ng mga taong inuuna ang kapwa. Sa panahon ng krisis, ang kamalayang sibiko ng Pilipinas ay hindi nilikha ng batas, kundi resulta ng alaala ng isang henerasyong nagprotekta sa isa't isa. Ito ang dapat matutunan ng Pransya. Madaling araw nang dumating ako sa Copenhagen. Paglabas ko ng airport, nakita ko ang pamilyar na tanawin. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ko rito. Maganda sa labas, ngunit hungkag sa loob. Pag-uwi ko, inayos ko ang aking mga gamit at agad akong umupo sa harap ng computer. Marami akong dapat gawin. Una, kinontak ko ang aking mga kasamahan sa himpilan ng telebisyon. Marian, nakabalik ka na pala. Kumusta ang biyahe? Pinakamahusay. At mayroon akong gustong sabihin sa inyo. Anong kwento? Personal ko itong ipapakita sa inyo. Gusto kong magplano ng isang special program. Ilang araw ang lumipas. Nagpresenta ako sa isang meeting sa himpilan. Ipinaliwanag ko habang ipinapakita ang mga larawan at video na kinuha ko sa Pilipinas. Sa simula, lahat sila ay nag-aalinlangan. Totoo ba yan? Hindi ba't scripted ang mga bansa sa Asya? May ganyang ugali, di ba? Pakitang tao lang yan. Ngunit nang ikinuwento ko ng detalyado ang aking mga karanasan, nagbago ang bunigi. Lalo na nang ikinuwento ko ang tungkol sa barangay captain, natahimik ang meeting room. Isang opisyal ng gobyerno, ang personal na sumasagip sa mga residente, ang pinuno ang nangunguna. Posible ba talaga iyon? Reaksyon ng hindi makapaniwala. Sinabi ko, hindi rin ako naniwala hanggat hindi ko personal na nakita. Pero totoo ito. Nagtanong ang isang senior na reporter. Kaya, ano ang gusto mong gawin? Gusto kong gumawa ng isang special documentary. Ang pamagat ay, Ang Pilipinas, ang bansang dapat tularan ng Europa. Hindi ba't masyadong provocative iyon? Hindi. Ito ay katotohanan. Nagulat silang lahat sa aking matatag na tono. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakita nila akong ganito kasigurado. Ako na karaniwang maingat. Sa huli, naaprubahan ang aking plano. Ngunit hindi sapat ang sa loob lang ng himpilan. Kailangan ko ng mas malaking entablado. Humiling ako ng isang guest appearance sa pambansang himpilan ng Denmark, si Marian Jensen. Humihiling ng isang special interview? Opo. Sabi niya. May mahalaga siyang sasabihin. Natanong mo ba kung tungkol saan? Tungkol daw po sa Pilipinas. Nang makipagkita sa akin ang producer ng pambansang himpilan, sa simula ay hindi siya interesado. Pilipinas? Sa tingin mo ba magiging interesado ang mga manonood? Ngunit nang ipakita ko ang mga materyales na inihanda ko, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakakagulat ito. Di ba? Kaya sa tingin ko, kailangan itong i-broadcast. Ngunit naniniwala ang aming mga manonood na ang Denmark ang pinakamahusay sa mundo. Maingat na sabi ng producer. Iyon ang problema. Matatag kong sagot. Ang problema ay naniniwala sila sa isang bagay na hindi totoo. Magkakaroon pa ng mga biktima tulad ng aking ina. Naging emosyonal ang aking boses. Nag-isip sandali ang producer at tumango. Sige, isasama natin ito bilang isang special feature. Dumating ang araw ng taping ng broadcast. Habang papasok ako sa studio, kinakabahan ako. Ngunit kasabay nito, mayroon din akong katiyakan. Ito ay isang bagay na dapat kong gawin. Ipinakilala ako ng host. Ngayong gabi, mayroon tayong isang espesyal na panauhin. Si Marian Jensen, na nagtrabaho bilang isang reporter sa pambansang himpilan ng Denmark sa loob ng 30 taon. Nakatutok sa akin ang kamera. Marian, nabalitaan naming pumunta ka sa Pilipinas kamakailan. Mayroon ka raw espesyal na gustong ibahagi sa amin. Oo,
Mayroon. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita habang tumatanda ako. Mas nakikita ko ang tunay na lakas ng isang bansa, lalo na sa mga panahon ng krisis. Tumango ang host, ilang taon na ang nakalipas. Ang aking ina ay namatay matapos mapabayaan ng higit sa 8 oras sa emergency room ng Copenhagen Central Hospital. Natahimik ang studio. Ang takbo, nangyari iyon sa Denmark. Ang bansang sinasabing pinakamagandang tirhan sa mundo, ang may pinakamahusay na welfare state. Matapos ang pangyayaring iyon, sinimulan kong kwestiyunin ang lahat, nagpatuloy ako. Talaga bang ang Denmark ang pinakamahusay sa mundo? Talaga bang gumagana ang sistemang ipinagmamalaki natin? Kaya nilibot ko ang mga lugar ng kalamidad sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sa screen, lumabas ang mga larawan ng mga lugar ng kalamidad sa Europa na kinuha ko, ang baha sa Pransya, ang paglubog sa Belgium, ang pag-apaw sa Alemanya. Saan man ako magpunta, pareho lang. Kaguluhan, pagsisisi, pag-iwas sa responsibilidad, at mga matatandang napabayaan. Naging seryoso ang ekspresyon ng host. At pagkatapos, pumunta ako sa Pilipinas. Nagbago ang screen at lumabas ang imahe ng Maynila. Sa simula, hindi ako umasa. Inisip kong pareho lang din ang mga bansa sa Asya. Ngunit, lubos akong nagkamali. Tumingin ako ng diretsyo sa kamera. Ang Denmark ay hindi isang bansang magandang tirhan. Nagulat ang host. May ibang bansa na numero 1 na itinago ng media. At saan iyon? Sa Pilipinas. Ang aking matatag na sagot ay nagdulot ng bulungan sa studio. Ikinuwento ko ng isa-isa ang aking mga karanasan sa Pilipinas. Sa buong mundo, halos walang bansa kung saan maaari mong iwanan ang iyong pitaka sa mesa para magbanyo. Maliban sa Pilipinas, nang makita ko ang isang matandang naglalakad mag-isa sa kalye ng hating gabi, ang salitang pumasok sa aking isipan ay inggit. Sa screen, ipinakita ang mga larawan ng pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas na kinuha ko. At nagsimulang lumabas ang mga video ng sitwasyon ng kalamidad dahil sa malakas na ulan. Nang salantain ng isang super typhoon ang Maynila, inasahan kong mauulit ang kaguluhang nakita ko sa Europa. Ngunit, lubos na naiiba. Lumabas sa screen ang imahe ng barangay captain na walang sapin sa paa. Isang opisyal ng gobyerno ang naghubad ng sapatos at walang sapin sa paang lumusong sa tubig para sagipin ang isang matanda. Ang pinuno ang nangunguna, hindi makapaniwala ang host. Sa isang intersection na walang traffic lights, may pagbibigayan. Sa halip na busina, ang mga pasaherong na-trap sa bus ay nagpakita ng kaayusan sa halip na panik. Kapag may kalamidad, ang mga Pilipino ay isang kakaibang lahi na tumutulong sa kapwa. Natahimik ang studio sa aking mga salita. Ang pagtugon ng Pilipinas sa kalamidad ay sinusuportahan ng puso ng mga taong unang kumikilos bago pa man ang sistema. Lumabas sa screen ang imahe ng mga voluntaryo. Kusa silang nagtipon nang walang sinumang humiling. Mga estudyante, residente, maging mga may-ari ng karinderya, ang mga mamamayang sa halip na sisihin ang isa't isa sa panahon ng krisis, ay tahimik na ginagampanan ang kanilang bahagi. Iyon ang nakatagong lakas ng Pilipinas. Huminto ako sandali at nagsalita. Sa Pilipinas, mayroong isang lahi na higit pa sa nasyonalidad. Isang lahi ng mga taong inuuna ang kapwa sa panahon ng krisis. At sinabi ko ang pinakamahalagang bahagi. Ang kamalayang sibiko ng Pilipinas ay hindi nilikha ng batas. Ito ay resulta ng alaala ng isang henerasyong nagprotekta sa isa't isa. Lumabas ang video ng aking pakikipag-usap sa lola. Ang sinabi ng isang lola na noong panahon ng gyera ay abala ang lahat sa pagliligtas sa sarili. Ngunit ngayon ay nagtutulungan na. Ang pawis at luha ng henerasyong iyon ang humubog sa diwa ng pagkakaisa ngayon. Tumingin ako ng diretso sa kamera. Ang tunay na dahilan kung bakit tinawag ng dayuhang media ang Pilipinas na isang role model sa pagtugon sa pandemya, hindi ito ang sistema, kundi ang bawat mamamayang nakasuot ng face mask. Sa harap man ng virus o baha, pareho ang paraan ng Pilipinas.
Ang paraan ng pagprotekta sa isa't isa, maingat na nagtanong ang host. Kung gayon, ano ang dapat matutunan ng Denmark? Walang pag-aalinlangan kung sinagot. May isang katotohanang lalong lumilinaw habang tumatanda tayo. Ang isang bansang ligtas at nagmamalasakitan sa isa't isa ang tunay na mayaman na bansa. Habang tumatanda tayo, sa anong uri ng bansa natin gustong manirahan? Naipakita na ng Pilipinas ang sagot, nabalot ng katahimikan ng studio sa aking huling mga salita. Ang huling pagpipilian ng isang matandang naglakbay sa iba't ibang bansa sa mundo ay ang Pilipinas, at may dahilan. Pagkatapos ng broadcast, naging eksplosibo ang reaksyon. Nagulantang ang buong Denmark. Totoo ba ito? Talaga bang mas mahusay ang Pilipinas kaysa sa atin? Mali ba ang ating nalalaman? Nagkaroon ng mga debate. Ngunit hindi ako nagsisi. Sinabi ko lang ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas. Nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag. Isang imbitasyon mula sa European Security Expert Forum para maging tagapagsalita. Ang paksa ay tungkol sa social resilience ng Pilipinas. Agad kong tinanggap. Sa forum na ginanap sa Brussels, muli akong nagbigay ng testimonya. Sa harap ng mga eksperto mula sa iba't ibang bansa sa Europa, ang Pilipinas ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral na ang krisis ay hindi nilulutas ng sistema, kundi ng mga tao. At ang pinakamatibay na sistema ay nagsisimula sa puso ng mga tao. Pagkatapos ng aking talumpati, maraming lumapit sa akin. Gusto ko talagang pumunta sa Pilipinas. Kailangan din nating matuto. Paano natin malilikha ang ganoong lipunan? Sumagot ako, hindi ito magagawa sa isang iglap. Ito ay tiwala na binuo sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit kung sisimulan natin ngayon, maaaring maranasan ito ng henerasyon ng ating mga apo. Noong gabing iyon, tumingin ako sa labas mula sa aking silid sa hotel. Nakita ko ang mga ilaw ng Brussels. Maganda at malinis, ngunit tila may kulang. Bigla kong na-miss ang mga kalsada ng Maynila sa gabi. Ang lugar kung saan ligtas akong nakapaglakad, kahit hating gabi na. Ang lugar kung saan isang lola ang nakasakay ng MRT mag-isa. Ang lugar kung saan isang estranghero ang binigyan ako ng plastik. Para hindi mabasa, kailangan kong bumalik balang araw. At mas marami pang matutunan. Ngayon, sa edad na 60, tila alam ko na kung paano ko dapat ipagpatuloy ang aking buhay. Ang hanapin ng katotohanan, ipaalam ito sa mundo, at magsikap para sa isang mas mabuting mundo. Iyon ang pinakamalaking aral na itinuro sa akin ng Pilipinas. 12:00 ng gabi. Isang oras na walang sinuman ang naglalakad sa labas sa Denmark. Ngunit sa Pilipinas, isang oras na kahit isang lola ay ligtas na makapaglakad. Hindi ba't iyon ang patunay ng isang tunay na mauunlad na bansa? Naniniwala ako. At gusto kong iwanan ang paniniwalang iyon bilang testimonya sa natitirang bahagi ng aking buhay. Sa inyo na nakikinig sa kwentong ito, nais kong itanong, gaano ba kahusay ang bansang ating tinitirhan? Sa pamamagitan ng mata ng isang dayuhan, muli nating nakikita ang ating halaga na hindi natin napapansin sa araw-araw. Na ang kaligtasan sa pang-araw-araw na buhay na ating itinuturing na natural ay isang pangarap para sa iba. Na ang ating pagprotekta sa isa't isa, sa gitna ng krisis, ay isang aral na dapat matutunan ng mundo. Ang bansang ito na hinubog ng pawis ng ating mga ninuno, ng henerasyon ng ating mga lolo't lola. Sa mapagmalaking Pilipinas na iyon, tayo ay naninirahan. Fien Bantu. Chuwente Sangboy Kanvuong Kokan. Title: The Resilience of the Lion. How a Danish journalist, #1 in the world happiness rankings. The most livable country in the world. But what if this Nordic paradise, the envy of all, was in fact a grand illusion? During a live broadcast on Danish national television, a single statement from a veteran female journalist with 30 years of experience sent a chill across the nation. My beloved mother was left to die by this country, lauded as the world's best. The truly advanced nation is not here. What she recounted, through tears, was the cold,
harsh reality of a welfare state, and the miraculous sight she witnessed in the United Kingdom, a place she visited at the height of her despair. Why did she reject her homeland and call the UK the final destination humanity should strive for? The shocking truth that stunned all of Europe. Now, all will be revealed. The UK, a nation that surpassed Denmark, the so-called most livable country, the shocking truth about the British people, exposed by a Danish journalist on live television. The world was thrown into turmoil by one woman's testimony. Copenhagen, Denmark, the central transport hub connecting Northern Europe. It was known as one of the world's most livable cities, scoring high in safety, education, and infrastructure. But behind this national prestige was a woman carrying a sorrowful tale. Her elderly mother passed away after being neglected for over 8 hours in a hospital. And there, she witnessed the reality of a so-called first-class nation. After that, she questioned everything about her country, abandoned it all, and decided to visit the United Kingdom, a place she had heard was a good place to live. However, she was astonished by the UK she encountered, a far cry from her expectations, and she exposed this reality on Danish national television. Denmark is not a good country to live in. The world's number one, hidden by the media, was somewhere else. The Danish people were said to have been deeply shocked by her words. What did this woman experience in the UK, and what did she reveal? We now present her story. Good day. My name is Marian Jensen. I am 60 years old and have worked as a journalist for the Danish National Broadcasting Corporation for 30 years. As I've grown older, I've come to see a country's true strength. Everything I had believed in my entire life crumbled one autumn day a few years ago. It was an ordinary morning. My mother complained of chest pains. I immediately called for an ambulance. We were taken to Copenhagen Central Hospital, the largest general hospital in our country. Don't worry, the doctor will be here shortly, a nurse said. But 1 hour, then 2, passed, and no one came. The A.E. corridor was overflowing with patients, and the medical staff were rushing about frantically. I asked repeatedly, when will my mother be seen? We have many critical patients right now. By the 3rd hour, my mother's face was growing paler. I could no longer contain myself and ran to the nurse's station. Call a doctor now! My mother is in danger. We are doing our best. We are seeing patients in order, so please wait a little longer. Came a cold voice. 4, 5, 6 hours passed. My mother could barely respond. By the 7th hour, I went to the hospital administration to complain. Is this right? A patient is dying, and you leave her for 8 hours? Is this the Danish healthcare system? I'm sorry, but we are understaffed, and there is nothing we can do. There is nothing we can do. That was the answer from Denmark, the country called the most livable in the world, the pinnacle of the welfare state. 8 hours and 40 minutes. When a doctor finally arrived, my mother had already lost consciousness. I'm sorry. We did our best. The doctor's words didn't register. My mother passed away just like that. Not in an A bed, but in a corridor. Neglected for over 8 hours. At the funeral, I sat in a daze. I was so ashamed of myself for having proudly spoken of Denmark on television for 20 years. Denmark is the safest country in the world. Our healthcare system is of the highest standard. The Nordic welfare model is an example for the whole world to follow. The words I had spoken in front of the camera echoed in my mind. Lies. It was all lies. After the funeral, I submitted my resignation to the broadcasting station. My colleagues looked at me, uncomprehending. Marian, what's wrong? Duna. After the funeral, I dunamay. We understand your grief, but isn't this an extreme choice? Because I can no longer tell lies. They were perplexed by my answer. What lies?
Everything we tell the public every day. Those words that Denmark is the best. A silence fell. No one could refute my words because they knew it too, that our system was collapsing, but no one dared to speak of it. Returning home, I looked out the window. The clean streets of Copenhagen, the orderly people, the sophisticated buildings. On the surface, it was perfect, but within it, someone was being left to die for 8 hours. That night, I made a decision. I had to find the truth. I wanted to see how people really lived, not the polished numbers presented in the news. Especially how they behaved in moments of crisis. Following that decision, I began visiting disaster sites across Europe. I had plenty of time after leaving the station. I needed to keep moving, to forget the pain of losing my mother. A few months later, I heard news of a major flood in the south of France. I went there immediately. It was a small village, an hour's drive from Nice. The scene that greeted me was shocking. Submerged streets, cars being swept away, and people in chaos. But more shocking was the people's reaction. This is the mayor's fault. He didn't maintain the drainage system properly. The government didn't give enough warning. We knew nothing. People were busy, blaming each other. Even the firefighters conducting rescue operations were met with abuse. Why are you only coming now? Do you know how much we pay in taxes? An old man was trapped on the second floor, waving from his window. It took 3 hours for a rescue team to arrive. In that time, no one helped him. Everyone was busy protecting their own homes, their own property. Watching this, I thought, this is the reality of Europe. This is how easily we crumble in the face of crisis. When I went to a school gymnasium serving as a temporary shelter, an even more disappointing scene unfolded. Supplies were scarce, and people were fighting to get them first. I was here first. Get back. Shouldn't the elderly be prioritized? What does age matter? I'm in a hurry too. And where were the public officials? They were sitting in their offices, only doing paperwork. We are only in charge of administrative processing. Direct aid is the role of private volunteer organizations, was their cold reply. They passed responsibility to each other, and the people who truly needed help were neglected. A few days later, I moved to Belgium. They had suffered similar flood damage. I heard news that a nursing home on the outskirts of Brussels was flooded. 20 elderly residents were isolated. It took 6 hours for a rescue team to arrive. And where were the nursing home staff during that time? Most had gone home. We have families too. We can't stay here any longer, were the words left by one staff member. In the end, 3 elderly residents died of hypothermia. They could have been saved if only someone had stayed by their side. Tears welled up as I watched the scene. I remembered my mother. That day she was neglected for 8 hours. Why is Europe like this? Why are we so helpless in the face of crisis? When I arrived in Germany, the situation was similar. The River Rhine had overflowed, flooding many cities, and people were gripped by fear. In front of a supermarket, people were fighting to get supplies first. This is mine! Let go! I grabbed it first! The police had to intervene. And the media? They were busy chasing sensationalist scenes. Collapsed buildings, wailing people, chaotic streets. They repeatedly showed such scenes, amplifying the fear. They only blamed the government for incompetence, but offered no solutions. They only blamed the government. I traveled around Europe for 2 months, and I realized the European system we boasted of was merely a facade. It looked plausible in peaceful times, but was helpless when a crisis hit. People blamed each other, officials evaded responsibility, and the media only spread fear. The weakest, the elderly, were rescued last, or forgotten altogether. Returning to Copenhagen, I was overcome with a sense of despair.
Where then is the answer? Where is there a truly safe country? One day, I stumbled upon an article online. UK's disaster response system, world-class standard. I tilted my head as I read the article. The UK? That island nation in Asia? Honestly, I couldn't believe it. I had a prejudice that Asian countries were all about appearances, with chaotic interiors. But as I searched further, similar articles kept appearing. British response to emergencies, a model for the world. World amazed by citizens' orderly conduct during disasters. Could it be true? Or is this just another manufactured image? I wanted to see for myself. So, a few months later, I booked a flight to London. My skepticism outweighed my expectations. I'll probably return disappointed, but I had to see it with my own eyes. It was autumn when I arrived at Heathrow Airport. As I left the terminal, I wondered, will this place be different from Europe? Or is it hiding a similar chaos? Until that moment, I had no idea that what I was about to witness would completely shatter my worldview. On the coach to London, I gazed out the window. Neatly maintained roads, cars driving in an orderly fashion. Well, the surface looks good, but Europe's surface was beautiful too. After dropping my luggage at the hotel, I immediately went out. I was near Piccadilly Circus, streets bustling with young people, dazzling signs, lively music. I entered a cafe, ordered a coffee, and sat down. I was organizing my schedule on my laptop when I suddenly needed the toilet. I left my purse and handbag on the table and went. This was something I would never do in Europe. Someone would surely take it while I was gone. But I remembered an article saying such things don't happen in the UK. Shall I test it? Do I nine the die? Do I nine the die? When I returned to my seat from the toilet, everything was as I had left it. My purse, my handbag, even my smartphone on the table. Was I just lucky? I thought, as I drank my coffee. A British woman, at the next table, was doing the same. She left her bag on her chair as she went to the counter to order. No one paid it any mind. Strange. Is this really the norm here? For several days I walked around. The West End, the City, Knightsbridge, Covent Garden. I explored every corner of London's main areas. One evening, I went into a corner shop. After choosing my items and paying, I left my credit card on the terminal. I only realized when I got back to the hotel. Oh, my card! The next morning, I rushed back to that shop. Excuse me, I think I left my card here yesterday. Ah, yes. Here it is, the shopkeeper said with a bright smile, handing me my card. It had been there all night. No one took it? I asked. The shopkeeper shook his head. No. No, it's yours. So people just leave it be. He said it as if it were the most natural thing in the world. I was dumbfounded. Is this normal? Or am I just incredibly lucky? A few days later, I had an even more surprising experience. It was near a tube station, past midnight, a time when I would never walk alone in Europe. But on the platform was an elderly woman. She looked to be well over 70. She was holding a camera and looking at a map. I was surprised and approached her. Madam, isn't it dangerous to be alone at this hour? I asked, using a translation app. The old woman smiled and replied, Oh, it's quite all right, dear. It's safe here. And with that, she calmly boarded the train. I stared blankly at her retreating figure. Is this really possible? In Copenhagen, an elderly woman in her 70s, riding the metro alone at midnight was unimaginable. It's dangerous. But here, it was the everyday. The next day, walking down a street in central London, I saw a tourist. He had clearly dropped his wallet but continued walking. Oblivious. I watched.
thinking, someone will pick that up and be off with it. But to my astonishment, a British man walking by picked up the wallet, ran after the tourist, and returned it. "Excuse me, I think you dropped this." The tourist was surprised and grateful, and the British man just smiled, waved, and walked away. I watched the scene and thought, it must be a one-off, just a series of lucky moments. But these incidents kept repeating. A laptop left in a cafe would be untouched. An umbrella left on a bus would be kept by the driver. A phone dropped on the street would be returned by someone chasing after you. Something is different here. This isn't just luck. A month passed. I gradually felt my prejudices about the UK crumbling. This wasn't a facade. The consciousness of the people themselves seemed different. But a question remained. In peaceful times, anyone can be kind. The problem is when a crisis comes. Will they still be like this? I expected to see the same chaos, the same ugliness I saw in Europe, in the UK as well. After all, people are fundamentally the same. But my thinking was completely wrong. I would realize this soon after. It was my second month in London. The weather had been ominous since morning. The news was constantly issuing warnings. Record-breaking rainfall is expected. Please refrain from going outdoors. I looked down from my hotel window. Dark clouds covered the London sky. This reminds me of the floods in Europe. The floods in Europe. The rain began around 10 a.m. At first, it was just ordinary rain. But as time went on, it grew fiercer. An emergency alert came through on my phone. Severe flood warning issued for Greater London. Risk of flooding in low-lying areas. Prepare for evacuation. Looking outside, the roads were already beginning to submerge. It's starting. I grabbed my camera and went outside. I wanted to see the disaster situation firsthand. I wanted to confirm what face the UK would show in a crisis. When I went down to the hotel lobby, the staff were moving briskly, but surprisingly, there was no panic. They were calm but swift. "Madam, it's dangerous to go outside," a staff member said politely. "I'm researching disasters." It was a lie, but the staff member seemed to understand and handed me an umbrella. "In that case, please be careful. The area around the station is badly flooded, so it's best to avoid it." Outside, the rain lashed against my face. It was so heavy the umbrella was almost useless. The road had already turned into a river. I waded through the knee-deep water. After a few blocks, I reached a large intersection. There, I witnessed a breathtaking sight. A double-decker bus was stranded, half submerged in water. Passengers were trapped inside. This is it! The chaos I saw in Europe. I raised my camera. I prepared to capture people panicking, screaming, pushing each other to escape. But what I saw was completely different. The passengers inside the bus were moving with astonishing order. A young man was at the front, guiding the elderly towards the back of the bus. "This way, please. It's safer back here. Let's get the children off first. I'll be the last to leave." Came the voice of a middle-aged woman. I couldn't believe my eyes. Why is no one screaming? Why aren't they pushing? Outside the bus, something even more surprising was happening. There were several submerged cars, and the drivers were helping each other. The door of one car wouldn't open due to the water pressure. So, the driver of the car next to it got out, took a hammer from his own car, and handed it over. "Here, use this to break the window." He risked being swept away by the current to pass it to him. I was frozen, watching this. Is this normal? In Europe, they would have secured their own safety first. To risk danger for a stranger was unheard of. Just then, someone tapped my shoulder. I turned to see a young woman who looked like a shop assistant. "You're not from around here, are you? You'll get soaked. Here, cover yourself with this."
she said, handing me a plastic sheet with a smile. I took the sheet, stunned. In this situation, she's concerned about a foreign stranger. I couldn't even manage a thank you. And, as I stood there, she smiled again and ran back towards her shop. It was probably flooding too. I stood there and looked around. The traffic lights at the intersection were out, but cars were giving way to each other. There were no horns, no shouting. A citizen stood in the middle of the road, directing traffic with hand signals, and the drivers were following his lead. What is this? Is this really a disaster? In France, it would have been bedlam by now. People would be screaming to get their cars out first, and the sound of horns and shouting would be deafening. Public officials would be sitting in their offices saying, "That's not our jurisdiction." But here, it was different. Fundamentally different. I realized it then. The face they showed in peaceful times wasn't a lie. They were the same in a crisis. Or perhaps, it is in a crisis that their true nature is revealed. The rain grew even stronger, but the people's composure remained unshaken. I raised my camera and began to capture every moment. The passengers evacuating the bus in an orderly manner. The drivers helping each other. The citizen directing traffic. The shop assistant caring for a foreigner. With every click of the shutter, my heart pounded. The world needs to know about this. People need to know that a country like this exists. Then, I saw a large screen showing the news. It was reporting the situation in real time. But unlike the European media, it wasn't fear-mongering. Flooding is currently progressing in the area of King's Cross. We urge citizens to evacuate calmly. Nearby schools and community centers are operating as temporary shelters. If you require emergency rescue, please call 999. It was just calm, accurate information. In that moment, I was certain. The UK is different. It's a fundamentally different country. And I decided to go deeper, to see its true face. Wading through the rain, I found myself in a residential alley. The water was up to my thighs. The current was stronger in the narrow alley. Then, I heard a commotion from a building. It was a local council community hub. At the entrance, a man was taking off his formal shoes. What's he doing? Out of curiosity, I moved closer. The man then took off his socks and waded barefoot into the water. He must be mad. In this situation, it was an action unimaginable in Europe. A civil servant wading barefoot into floodwaters during a disaster. He went into the building and, a short while later, came out carrying an elderly man on his back. The man was well over 80. I held my breath as I watched him navigate the current to a safe place. After setting the old man down, he ran back into the building. I couldn't help but follow him inside. The water inside the building was already knee-deep. But more surprising was the scene inside. Several staff members were working frantically. In one corner, they were moving important documents to higher ground. In another, they were lifting computers onto desks. And at the same time, they were answering phones. "Mrs. Higgins, are you at home now? How high has the water risen?" I heard a female staff member say. "Don't move. Please stay on the second floor. I'm coming right now." After finishing the call, she scribbled an address on a notepad and handed it to a colleague. Then she immediately picked up another call. I was speechless. What are these people doing? The barefooted man emerged again, carrying another elderly person. This time, it was a woman in a wheelchair. The wheelchair was useless in the water. "Are you all right, madame? I'll carry you." His suit trousers were soaked and ruined, but he didn't seem to care. I approached him and asked, "Are you with the rescue services?" He shook his head. "No, I'm a staff member at this community hub. Why would a civil servant go this far?" He cut me off. "It's my job to protect the residents.
He said it as if it were the most obvious thing in the world. He ran back into the building. I stood there, stunned. I was reminded of the day my mother was left for 8 hours in Copenhagen. There's nothing we can do. We're understaffed. It's not our jurisdiction. The faces of the staff who said that. But here, it was different. No one said there was nothing they could do. No one said it wasn't their jurisdiction. They were just silently doing their jobs to the fullest. No, they were going beyond their job descriptions. A staff member approached me. Madam, it's dangerous here. We'll guide you to a nearby shelter. It's all right. I'm a researcher. I want to observe the situation. He thought for a moment and then said, in that case, why don't you go to the borough's emergency control room? You can see the overall situation there. Is that possible? Come with us in the car. He kindly led me to a council vehicle. In the car, I asked him, who was the man running around barefoot earlier? That's our hub manager. The manager himself is doing rescue work. Yes, of course. In a crisis, the person in charge must lead from the front. His tone implied it was obvious. I was speechless. In Europe, managers were people who sat in offices and gave orders. The idea of them diving into the field was unimaginable. When I arrived at the borough council offices, I was in for an even bigger shock. When I opened the door to the control room, I gasped. Dozens of staff were busy in front of a giant screen, but there was no chaos. Instead, they moved like a well-oiled machine. On one wall was a map of the entire borough. Areas with real-time flooding were marked in red. Flooding reported at Bank Station, Rescue Team Alpha dispatched. Emergency. At a care home in Islington. Team Bravo en route. 5 vehicles trapped in a car park in Canary Wharf. Drone confirming. The voices of the staff were continuous. On another side, they were managing social media channels. To all citizens, there is currently flooding in the bank area. The tube is suspended. Please use alternative transport. Nearby schools and community centers are operating as shelters. Warm meals and blankets are available. Information was being updated in real time. I was amazed by the sight. It was a different dimension from the disaster control rooms I had seen in Europe. During the floods in France, the staff were busy passing the buck. This isn't our department's jurisdiction. We have to wait for orders from above. That was all they said. But here, it was different. No one was shirking responsibility. Everyone was doing their best in their respective roles. The head of the control room approached me. I hear you've come from abroad. I hope our system can be of some help to you. It's truly astonishing. I've never seen such a systematic response. He smiled humbly at my words. Lapu. Mayfai. Lapu Sara. Mayfain. May. Lapu Sarang buo na halaga at bala halaga. Systems are important. But ultimately, if people's hearts don't move, you can't respond to a disaster. Those words struck a deep chord with me. People's hearts. He was right. Europe had systems too. It had manuals, organizations, and budgets. But it lacked the hearts of the people to run them. There was no sense of responsibility, no dedication, no solidarity. Just the idea of doing one's own job. But the UK was different. Behind the system, there were people, the manager running barefoot, the staff on the phone all night, the citizen voluntarily directing traffic, the citizen voluntarily. Their hearts were what made the system work. A new notification appeared on the screen. Emergency at a care home in Richmond. The person in charge responded immediately. Rescue Team Charlie, deploy immediately. Medical team on standby. Yes, understood. I made a request. Can I go there too? The head thought for a moment and nodded. Very well. But a staff member will accompany you. We headed to the care home in a council car. Looking out the window,
I saw people helping each other all over the city. A young man carrying an elderly person's shopping. A woman sharing her umbrella with a stranger. A man rescuing a cat from the floodwaters. Small acts of kindness filled the entire city. This is the real thing. This is the Blitz spirit. When we arrived at the care home, many people had already gathered. To my surprise, most of them were volunteers. Young people who looked like university students, local residents, even office workers still in their uniforms. Who asked them to come? I asked the staff member with me. No one asked them. They just heard the news and came on their own. On their own? Yes, it's quite common in Britain. Common? In Europe, it was definitely not common. The volunteers were moving systematically. Without anyone giving orders, they were each finding something to do. A young man was pushing a wheelchair to evacuate an elderly person. A woman was handing out blankets. A man was carrying soaked belongings. My eyes welled up watching them. Why are these people doing this? Why are they going to such lengths for strangers? A young man approached me. You're not from around here, are you? Do you speak English? Yes, I do. That's a relief. We're evacuating the elderly, and there's a foreign lady. Could you explain the situation to her in English? Of course. I followed them into the building. The inside of the care home was knee-deep in water. Staff and volunteers were carrying the elderly or pushing them in wheelchairs to evacuate them. The foreign lady was an American missionary. She was sitting in a corner with a frightened look on her face. Ma'am, don't worry. We're here to help you. I approached and spoke to her. The lady's face brightened. Oh, thank God. I was so scared. I explained the situation to her and reassured her. Then, a young volunteer carried her on his back and took her outside. After taking her to a safe place, I asked the young man, "Are you with the rescue services or the fire brigade?" "No, I'm just a university student." "Then why are you here? Did someone tell you to come?" He looked puzzled by my question. "No one told me to. It's just, we British, we all do this." He paused for a moment and added, "It's not just me. Everyone does. This is that kind of country. This is that kind of country." Those words struck my heart. In a disaster, the British are a strange race who help others. Those words were true. It wasn't an exaggeration. There was another race here. One that transcended nationality. A race of people who put others first in a time of crisis. I worked with them all day. With people whose names I didn't even know. But their dedication and courage left a deep impression on me. As the sun began to set, I sat in a corner of a school playground being used as a shelter. My body was exhausted from running around all day. But my heart was strangely full. Everything I had seen over the past 2 months began to fall into place in my mind. The cafe, where a left purse was safe. The old woman walking alone at dawn. The barefoot civil servant. The people helping each other on the flooded streets. The citizens evacuating in an orderly manner. The volunteers who gathered spontaneously. This is the real Britain. And I realized the answer I had been searching for was here. As I was catching my breath at the shelter, a volunteer handed me a hot cup of tea and asked, "Do you often have disasters like this in your country?" "Yes, we do. But our way of responding seems to be quite different." "In what way?" I thought for a moment. How should I explain? "We believe in the system. We expect the system to solve all our problems." He nodded. "But when the system fails, people feel helpless, and they start blaming each other. It seems to be the opposite here." "The opposite?" "Yes. In Britain, it seems people act first, and their actions make the system work." It was an accurate observation. But why did it become like this? What is the reason people naturally help each other? At my question, he gazed into the distance.
To be honest, we're not perfect either. Not perfect? A few years ago, we had many problems too. We experienced great pain. He continued. There were times when many people died in landslides, and times when families were lost in major earthquakes. His voice lowered. It was truly chaotic back then. The system collapsed, and people despaired. I listened silently. But that pain changed us. Everyone worked hard so that such a thing would never happen again. You improved the system? That's part of it. But more importantly, people's hearts changed. He looked at me. We learned that in a crisis, we can't wait for someone else. We have to act first. Those words resonated in my heart. Growing through pain, Europe repeated the same mistakes with every disaster. They blamed, they passed the buck, and then they forgot. But the UK was different. They remembered the pain and turned it into a force for solidarity. In a corner of the shelter, volunteers were distributing hot food. To my surprise, many of them were owners of local restaurants and pubs. I approached one of them and asked, "Your business must have been affected by the flood too. Why are you here?" The middle-aged man smiled brightly. "When everyone's having a hard time, it's only natural to help each other, isn't it? Only natural." I savored those words. In Europe, we pride ourselves on liberty, equality, and fraternity. But in an actual crisis, how much of that value is realized? The fraternity we champion often remains an abstract concept. On the other hand, the solidarity I saw among the British here was very concrete and practical. They were showing it through actions, not words. As the night deepened, the rain gradually subsided. But the passion of the volunteers did not wane. They took short breaks but continuously cared for the displaced residents. I had a chance to speak with one of the elderly women. She looked to be in her 80s. She said she had arrived at the shelter with the help of a young man. "Madam, was your house all right? The water came up to the second floor. Everything I've collected my whole life has been washed away." But the old woman's expression was serene. "But I'm alive. So that's all that matters. This young man saved me." The old woman looked at the young man who had helped her, tears in her eyes. "I'm grateful to be alive today. Thank you so much for saving me, young man." The young man waved his hand, embarrassed. "It was nothing, madam. Just doing what anyone would." The old woman continued. "It was like this after the war, when we had nothing." After the war? Back then, everyone was just trying to survive. There was no room to care for others. The old woman's voice trembled. "But now, we help each other like this. This country has changed so much." The moment I heard those words, I realized something. The UK's past and present were encapsulated in the old woman's words. From the ruins of war to today's sense of solidarity, it was an astonishing transformation experienced by one generation. The sweat of this country's elderly had built today's civic consciousness. It wasn't created by laws. It wasn't forced by institutions. It was the result of the memory of a generation that had protected each other. That night, I slept at the shelter. Lying on a cot, staring at the ceiling, I thought, everything I had seen over the past 2 months started to connect. The trust shown in peaceful times, the solidarity shown in a crisis. They were not separate things. They sprang from the same root. The root of community. I woke up early the next morning. The rain had completely stopped, and the sky was clear. When I stepped outside the shelter, recovery work had already begun. Shopkeepers were cleaning in front of their shops, residents were clearing rubbish together, young people were helping to sort out the homes of the elderly. The city was recovering at a rapid pace. Watching the scene, I suddenly wondered, was it like this a few years ago too? I became curious about the great pain the volunteer had mentioned. I returned to the hotel and searched online, and I learned
about the pandemic crisis the UK had experienced. I learned that the UK had also experienced the virus crisis that struck the world a few years ago. Reading the articles, I was amazed. The UK's response had become a model for the world. Drive-through testing, transparent information disclosure, voluntary cooperation from citizens. But what was most impressive wasn't the numbers. It was the image of the citizens. Photos of people in masks queuing in an orderly fashion for tests. Banners from citizens cheering on NHS workers. People keeping their distance for each other's sake. Looking at those photos, I realized, whether facing a virus or a flood, this country's way was the same. The way of protecting each other. The real reason foreign media called the UK a role model in pandemic response. It wasn't the system, but each and every citizen in a mask. They wore masks without being forced, kept their distance without being monitored, and cooperated without being asked. How were they able to do that? The answer was simple, because there was a trust that, if I protect others, others will protect me. I looked out the window. I could see the streets of London. Many people were still wearing masks. Even though restrictions had been relaxed, those people are wearing masks, not for themselves, but for others. The citizens who, instead of blaming each other in a crisis, quietly held their ground. That was the UK's hidden strength. A few days later, I visited a care home, a place I had come to know by chance. There, I was able to talk with several elderly residents. An old gentleman said, "Our generation started from nothing. After the war? That's right. No food, no clothes, no homes." The old man's gaze grew distant. Back then, the country couldn't protect us. We had to protect each other. Each other? If a neighbor was hungry, we'd share our food. If someone was ill, we'd take them to the doctor together. That's how we survived, by relying on each other. And that has continued to this day? The old man nodded at my question. Our children grew up watching that, and our grandchildren are watching it too. We didn't teach them. We didn't have to. We just showed them how we lived. I felt a shiver run down my spine at his words. The civic consciousness of the British was not created by law. It wasn't taught in schools. It was a method of survival passed down from generation to generation. That if we don't protect each other, we cannot survive. It is engraved in the DNA of the people of this country. Another old lady said, "I'm impressed when I see the young people today. Why is that? They haven't known hunger like we did, or experienced war, yet they do the same things." The old lady smiled. "During the flood, did you see the young people carrying us on their backs? They're the age of our grandchildren. Isn't that just natural?" The old lady shook her head at my words. "It's not natural, dear. It's a blessing. But in the UK, it seems natural." "That's the strength of this country," the old lady said. "To think of it as natural. That means it has become culture." Leaving the care home, I thought. The elderly in the UK were not just people who had lived in the past. They were the people who had laid the foundations of this country. They were the people who had laid the foundations. Their sweat and tears had led to the dedication of today's youth, a solidarity that transcends generations. That was the true strength of the UK. Now, I was certain. The answer I had been searching for was right here. It became clear what I had to say when I returned to Denmark. The UK reveals its true character in a crisis. It is not advanced technology or glamorous buildings, but a sense of solidarity deeply rooted in the hearts of the people. This is what France, Denmark, and all of Europe must learn. Returning to my hotel, I wrote that sentence in my notebook. It was time to return home. But before I left, there was something I had to do. I had to organize what I had seen and felt. And I had to let the world know how special the country of the United Kingdom is. It was my last night in London. Packing my bags, I reflected on the past 3 months. When I first came here,
My heart was filled with doubt. It'll be the same here. A nice exterior, but different on the inside. But I was completely wrong. The UK was different from anything I had imagined. I opened my laptop and organized the photos I had taken. The cafe where I had left my purse. The old woman walking alone at dawn. The barefoot civil servant. The people helping each other on the flooded streets. The citizens evacuating in an orderly manner. The volunteers who gathered spontaneously. Each photo told a story, scenes you would never see in Europe. Looking at the photos, I made a decision. I have to let the world know about this. People have to know. The next morning, I headed to Heathrow. The taxi driver struck up a conversation. Did you have a good trip? Yes, I saw a great deal. I hear you're from Denmark. How did you find the UK? I thought for a moment. How should I answer? It changed my life. The driver looked surprised in the rearview mirror. It's a country that taught me that everything I had believed in my whole life was wrong. Is that a good thing or a bad thing? The driver asked with a laugh. A very good thing, because I was able to learn the truth. Arriving at the airport and going through departure procedures, I felt a pang of regret about leaving London. I wanted to stay longer. But my work was in Denmark. On the plane, I wrote in my notebook. The UK reveals its true character in a crisis. It is not advanced technology or glamorous buildings, but a sense of solidarity deeply rooted in the hearts of the people. There are few countries in the world where you can leave your wallet on a table and go to the toilet, except for the UK. When disaster strikes, the British are a strange race who help others. The UK's disaster response is supported by the hearts of people who act before the system does. There is another race here. One that transcends nationality. A race of people who put others first in a time of crisis. The civic consciousness of the British was not created by law, but is the result of the memory of a generation that protected each other. This is what France, and all of Europe, must learn. I arrived in Copenhagen in the early morning. Leaving the airport, the familiar scenery came into view. But it looked different now. Beautiful on the outside, but empty on the inside. I went home and unpacked. Then I sat down at my computer. I had a mountain of work to do. First, I contacted my colleagues at the broadcasting station. Marian, you're back. How was your trip? It was the best. And I have something to tell you all. What is it? I'll show you in person. I want to plan a special program. A few days later, I gave a presentation in a meeting room at the station. I explained while showing the photos and videos I had taken in the UK. At first, everyone was skeptical. Is this real? It's not staged, is it? Those countries are known for that, aren't they? It's probably just for show. But as I recounted my experiences in detail, the atmosphere changed, especially when I told the story of the civil servant. The meeting room fell silent. A civil servant personally rescuing residents? The person in charge leading from the front? Is that really possible? The reaction